Okay, salamat sa Panginoon. Tayo ay muli nandito upang mag-aral ng salita ng Panginoon. At kuminsan po ay ibinabalik po tayo ng Panginoon sa basic na katuruan upang mapagunawa po natin ang lahat ng mga bagay na pinag-aaralan po natin sa kasalukuyan. Kahit naman po, sa introduction kong ito, binibigay ko pong halimbawa ang aming ginagawa sa pagpipinta. Wala pong sinumang pintor ang kaagad-agad ay marunong at bihasa na sa pagpipinta. Hindi po pwedeng nangyari yun unless na ang isang pintor o artist na tinatawag nila ay magpasimula sa basic. At ang pinaka-basic po ng art ay drawing. Kung hindi po tayo pwedeng o hindi tayo marunong mag-drawing, hindi po tayo makakasulong na mabuti sa pagpipinta. Yun po ang isa sa mga itinuturo po noon pa patungkol sa art. So, ganun din po sa ating pag-aaral na ito. We cannot understand the deep meaning of the yung pong current na mga preaching natin pinag-aaralan unless makita po natin at maunawaan natin ng mga panimulang aral na ito na nakakaligtaan natin. Kasi po, there are so many preachers na siguro marahil isa na po ako doon dati. At masyado na kung minsan lumalalim yung mga aral, yung mga tinuturo, pero nakakalimutan po yung pinaka-basic nito. Kaya po yung mga baguhan ay hindi po makaunawa doon sa mga pinag-aaralan natin sapagkat wala po silang mga panimulang aral. So sa ating pong pag-aaralan ngayon, ito ay magpapasimula sa panimulang aral upang lubusan po natin makilala ang ating pong Panginoong Jesucristo. Sino talaga siya? Okay, patuloy po tayong manalangin para sa ating bansa. Hindi po lingid sa inyo na nasabi ko nga po kanina na sa pinag-uusapan namin mag-asawa habang kami po ay nag-aalmusal. Nasabi ko tuloy na sawang-sawa na ako sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, na wala ka nang maririnig sa mga balita kundi ang bangayan ng mga politiko, patungkol sa corruption, sa flood control scandal sa West Philippine Sea na naman ngayon ay pinag-uusapan at nagbabangayan. Para bagang wala nang inatupag ang mga tao na nakaluklok ngayon, kundi ang atupagin ng paninira sa bawat isa. At nakakalimutan na po ang tunay na kalagayan ng ating bansa, ang tunay na paglilingkod. Kung paano ang mga tao ay may angat sa kahirapan at pagdurusa sa bawat mga panahon ng bagyo at mga kalamidad. Iyon po ang nakakaligtaan ngayon. Now they removed the budget po para sa mga flood controls because nagkaroon po ng problema na scandal. At ang tanong ngayon, kung pinatigil ang lahat ng mga ito, at ang binigyan lang daw ng mga budget ay yung mga existing at nag-imbestiga po hanggang sa Ilocos, hanggang doon sa may Visayas. They are investigating all of this. Mayroon pong mga hindi tapos at sinasabi kinulang sa budget. Kaya po yung mga tao nagtatanong, asan yung mga budget? Ba't hindi natuloy? Sabi, kinukulang daw. Asan yung mga budget? Imposible po na ito'y maumpisahan na hindi po kompleto ang budget. Kaya po, patuloy nating ipanalangin ng ating bansa. Ayun ay nagkakaroon po tayo ng problema dito sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng ating bansa ay nagkakaroon po ng mga usapin
Sana po matigil na ang mga ito at asikasuhin ng ating gobyerno ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino. At ang mga problema ngayon na nangyayari sa patuloy, hindi natin alam, sumisidhi po ang yung pong alitan between Iran and Israel and the US, the Ukraine and the Russia. Yan pong mga bagay-bagay dito sa South China Sea natin, sa nasa some part of Africa, ano po, like Nigeria, Mozambique, maging dito po sa karatig nating mga bansa na inuusig ang mga Kristiyano at pinabibilanggo ang mga pastor na nangangaraw na tawag sa kanila yung mga underground churches. Pinagbibintangan po sila na sila po ay ginagamit lang ng mga puti upang magmatsyag sa loob ng kanilang bansa. In all of this, these are false accusation. We are just doing ang pinaka-atas ng ating Panginoon. Naipangaral po ang salita ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Turuan sila sa lahat ng itinuturo ng Panginoon. Gawin silang alagad. Ano po? Yun po ang utos ng Panginoon. At yun ang hindi nila alam. Ano? So tayo na po ang dapat umunawa sa mga taong ito na hindi nila alam ang mga bagay nito. So let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong salita namin pag-aaralan. Bagamat ito ay mayroong mga bahagi ng panimulang aral, ngunit kailangan namin itong malaman, kailangan namin itong mapag-aralan upang lalong magkaroon ng matibay na pundasyon ng aming pananampalataya. Tulungan mo po ang bawat isa na makakarinig nito. Naway buksan nila ng malawak ang kanilang mga kaluluwa at espiritu upang tanggapin ang mga katotohanan na ito at huwag pagganuan na huwag baliwalain at para bagang sinasabi na mas marunong pa sila sa nagpasulat ng Biblia. Kaya po, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa na makakarinig ngayon, magbabasa sa kanilang mga kanya-kanyang mga Biblia. Lahat na makikinig, manonood sa oras na ito hanggang sa mga panahon ng mga dumarating pang mga araw. Pagpalain mo ang lahat ng makikinig at manonood pa, Panginoon, ang video na ito. Hindi po kami, Panginoon, ang dapat maitaas, kundi ikaw. Wala po kaming anumang kaluhalatian na maring ang kinin sa aming mga sarili sapagkat kami, Panginoon, ay ginagamit mo lamang at ikaw ang dapat maitaas sa lahat ng ito. Tulad po ng sinabi ni Juan Bautista, kailangan siyang maitaas at ako naman ay may baba. Yes. Kaya salamat po, Panginoon, sa espiritong ito na ibinibigay mo sa amin na kami ay dapat, Panginoon, na magpakumbaba at lumagay doon sa ilalim, Panginoon, ng iyong pamamahala upang ikaw ang may taas sa lahat ng ito. Yes. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at makikinig pa. Let your love flow. Yun po palagi naming pinapanalangin, Panginoon, aming Ama. Yes. Sa pangalan ng aming Kristo, let your love flow, let your love flow. Let your love flow. At hayaan mo pong yung banal Espiritu ay malayang kumilos sa bawat isa. Magpaunawa sa lahat ng aming maririnig at pag-aaralan. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan lamang po ng aming Kristo. Amen. Amen. So, agad-agad po, buksan na natin ang ating mga Biblia doon po sa ating pinaka-main text. Ano po? Kuminsan po sa pagkikinig o ano po yung halos paghihintay sa mensahe ng Panginoon, hanggat hindi po kayo nalalagay sa ganitong kalagayan, hindi po nyo maunawaan yung kung gaano po talaga ang kahirap ang mangaral po dito sa harapan. Ano po, akala ng iba ay napakadali. Hindi po. Maghihintay ka ng mga panahon na ang Panginoon mismo ang magtatakda ng dapat ipangaral. Habang ikaw po ay nananalangin, naghihintay sa presensya ng Panginoon, then
doon pa lang po niya talaga ibibigay doon sa tamang oras na kailangan na. At sometimes meron po siyang ibang ginagamit na mga video, meron siya ginagamit na ibang mga ngaral, mga tao upang maiparating po ang mensahe niya sa atin. So sa John chapter 8 po tayo ngayon. Ano po? 1:8-24. Medyo medyo gulat po kasi yung sinabi ng ating Panginoon na ito, diyan sa chapter 8, verse 24. Kaya po sabi niya dito, kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y siya ko nga. Na ako ay siya ko nga. Ito po ay isang pagkikipagtalastasan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga religious leaders noong kapanahonan niya. Ano po? Dahil marami po ang mga nag-oppose sa kanya. At madalas po sinasabihan siya ng mga masasakit na mga bagay. Ano po? Kaya nga po, doon sa susunod na mga talata nito ay makikita po ninyo itong mga religionist na ito, no? Mga religionist, wala pong pinag-iba ngayon sa mga tao ngayon na nagtatanong patungkol sa katotohanan. Sino ka ba? Tanong nila. Sino ka ba? Sabi niya. Kasi doon po sa sinabi ng ating Panginoon na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y siya ko nga. Ano po? Mamaya po, meron po tayong ibang titignan na verse sa Bible, sa Old Testament. Sino ka ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ako yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin. Tingnan po nyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin. Sino po ay nagsugo sa ating Panginoon Jesucristo? Walang iba kundi ang Diyos Ama. At ang narinig ko sa Kanya, ang ipinahayag ko sa sanlibutan. Ang mga narinig ko sa Kanya, ang aking ipinahayag sa sanlibutan. Though we know that Jesus is the Word of God, ano po, siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, hindi po ang Diyos ang nagkatawang tao. Tandaan po natin yan. Ano po, ito po isang, hanggang ngayon, ito po ay isang debate at usapin sa maraming mga churches. Ano po? But the Bible is clearly saying the Word became flesh, not God became flesh. At yun po ay isang argumento pa rin ng gayon sa marami. Dahil pilit nilang ipinipikit yung katotohanan na nasusulat sa Biblia. Ano po? So, hindi po tayo nakikipagdebate sa mga bagay na yan. Ang ating pong pinag-aaralan ay yung mga nasusulat lamang at doon po natin binabase ang ating mga pinag-aaralan at ang mensahe ng Panginoon sa atin. Ano po? So, ang isa po sa ngayon na madalas na pinagdadebatihan at argumento ngayon ay itong sinabi po ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya, mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y siya ko nga. Ito po, isa ito sa kontrobersya ngayon sa maraming mga churches. Kasi ang binanggit po ng ating Panginoon Jesucristo dito ay ako'y siya ko nga. Kung titignan po natin ito at uunawain nating mga kaisipan, ano po, kahit doon po sa common sense lang, ano? Kaya nung tinanong siya, sino ka ba? Tanong nila. Ako yung sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Ano po yung sinabi niya noong una? Na siya ang sinugo ng Diyos upang makipagtalastasan, mangaral,
at magpahayag ng plano ng Diyos sa sanlibutan. Kaya niya nasabing, ako'y siya ko nga. So kung titignan po ninyo ito sa lahat ng mga pinag-aaralan natin, ano po ba ang ating Panginoon Kristo? Sino po ba siya? Maybe, advance po tayo sa mga ibang nasulat dito. Ano po? Ano po yung mga nasulat? John 3:16. Isa lamang po ito. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak. So, ibinigay ang anak sa kaliligtas ng marami. So, siya ang ginamit ng Diyos na ibinigay ng Diyos Ama sa kaliligtas ng marami. John 3:16. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So makikita po natin kung sino siya talaga. Na siya ang itinalaga ng Diyos na daan, na tanging buhay, na tanging katotohanan. At ang sinasabi ng ating Panginoon, and no one can come to the Father except through me. Through me. So makikita natin kung anong ibig sabihin ng ating Panginoon na ako yung sinasabi ko sa inyo sa pasimula pa. Ako yung Kristo. Ako yung pinahiran. Ako yung sinugo ng Diyos na nagkatawang tao. So makikita natin yun. Lahat nandyan na sa Biblia. Amen. No one can come to the Father except through me, sabi ng Panginoon. No other way. No other way, no other life. No other person, babae man yan o kung lalaki man yan. Walang ibang ginamit ang Diyos Ama maliban sa ating Panginoon Kristo upang tayo'y makalapit sa Kanya. Sa Diyos Ama. Pero kung ang nakikita natin ngayon, hindi po tayo nag-judge. Ano po? But ang daming mga katuruan ngayon na pilit na dinidiskaril ang turo ng ating Panginoon Kristo. Ang nais ng Panginoon Diyos. Kaya nga po kung inyong binabasa ang inyong banal na kasulatan, anong sabi ng Panginoon, kapag ka naitaas na ako, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Ang lahat. Yun po ang layunin ng Diyos Ama. Ang lahat. There's so many people na talagang stubborn at talagang ayaw kumilala sa katotohanan ito na pinlano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, even in the book of the Romans na sinulat po ni Paul, if we believe in our heart and confess that Jesus Christ is Lord, na siyang ginamit ng Diyos ay kaliligtas ng sangkatauhan. And these things, hindi po yun para sa Kanya lamang sa ating Panginoon Kristo, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. If we accept the plan of God through Christ, then the name of God is glorified. Amen. Wala pong anumang bagay na kung ano-ano pa na dinadagdag natin. Tanging layunin ng Diyos na maluwalhati ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo if we will accept all the plan and all the process na ibinigay niya sa atin. Itong salitang ito na ayan that I am, na sinabi ng ating Panginoon Kristo, ay ipinagkakamali po doon sa lumang tipan. Tingnan po natin ito. Kung tayo po'y nakapag-aral talaga, lalo na kayo ng mga professional niyan,
nabihasa na sa mga English ninyo, at mga pangunawa na inaakala natin, tignan po natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Exodus 3. Tignan po natin ito. Talatang 11 hanggang 15. Ito po yung panahon na tinawag na ng Panginoon Diyos si Moses, upang iligtas o ialabas ang Israel sa Ehipto, sa kanyang pagkaalipin. Sa verse 11, sumagot si Moses, Sino po akong aharap sa Paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-aalala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok ding ito, na nagsugo sa iyo. Ito ay conversation between Moses and God. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ni Yahweh. So that is an assurance. Ano po? Mikit katampa si Bayo Kenny. Makikita tayo uli dito. Kasama ang buong Israel kapag inilabas mo na sila mula sa Ehipto. That is an assurance. Kumisan tayo naghahanap ng isang assurance, but this yung word na ito ng ating Panginoong Ama ay isang katibayan na sa atin. When God promised, it will do it. Amen. Pero kung minsan nagkakaroon tayo ng pagdududa, tulad ni Moses, sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelite at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos, ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung tinanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y siya ko nga. So, the same word sa binasa natin kanina, nasabi ng ating Panginoon Kristo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan hanggat hindi ninyo tinatanggap na ako'y siya ko nga. So, yung dalawang salita po na ito, na magkaibang panahon, ay pinipilit na maging isa. Yung daw pong nagsabi ng ako'y siya ko nga, ang Diyos Ama, at itong nagsabing ito sa John 8:24, ay siya ring Diyos Ama na nagsasalita sa mga tao. Iba po yung sa Exodus, iba po yung sa John 8:24. Iba ang Ama, iba ang Anak. Yun po ang nakakalungkot ngayon. Ito rin ay mga bagay na pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon. Nandoon sa debatihan, parang yung panahon ngayon natin sa gobyerno, nakaka-uyang, sabi nga, nakakaumay. Puro na lang ganyan. Walang nangyayaring katinuan. Even the church today, puro na lang debatihan, argumento, pro-trib kami, post-trib kayo, Jesus kayo, Father kami. Ang dami po. Imbes na mag-concentrate sa isang kaligtasan na ipinapaliwanag ng ating Panginoon, doon sila napopokus sa debate. Doon sila napopokus sa mga dogma. Doon sila napupokus sa mga doktrina, samantalang ang nais lamang ng ating Panginoon Kristo ay iligtas sa katauhan. Sumunod sa Kanya. Ang nais ng Diyos Ama ay tayo'y i-transform, mahubog sa eksaktong wangis ng Kanyang Anak. In all things, obedience, sacrifice.
Doon tayo gustong ihubog ng ating Ama. Pero ang relihiyon ngayon, kung ano-anong itinuturo. Hindi po ako nagiging tagahatol dito, but I'm just telling the truth now. Ginugulo na ni Satanas ang iglesia ngayon. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos kay Moses, ako'y siya ko nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga. Sino ba yung ako nga? Kaya po sa original na pagkasulat nito, wala po kayong mababasa ang pangalan ng Panginoong Diyos Ama. Ang nakasulat lang po doon ay YHWH. Well, hindi po ninyong mababasa yun. Dahil wala po siyang vowel. YHWH. Paano mo babanggitin yan? Na ang YWH, ang ibig sabihin noon ay, ako'y siya ko nga. At nilagyan lamang po ng vowels, kaya naging Yahweh ngayon. Pero sa original pong pagkasulat nito, YHWH. Paano mo babanggitin yung pangalan ng Diyos? Hindi mo mababanggit. Kaya po sa bansang Israel, kahit po sa Hebrew Institute, ang tawag sa kanya ay Hashem. Ng mismong mga leader ng relihiyon ngayon sa Israel. Hindi po siya tinatawag ng Yahweh o Jehovah. Sapagkat ang Jehovah ay isang invento lamang po noong unang panahon. Kasi po noong unang panahon, ulitin ko sa inyo, wala pong letter J. Kaya po yung pangalang Jesus, hindi po siya Jesus noon, kundi Yesu. Yesu. Nung nagkaroon na po ng letter J na pinag-usapan po ito sa Europa, and I think it's in Germany, nagdagdag po sila, numembento sila ng isang alphabet, yung pong letter J na yan, upang magamit nila. Kaya po nagkaroon ng salitang Jehovah. JHW. JHVH. Yung pong JHVH na yun na inimbento noong unang panahon, ay nilagyan na naman nila ng consonant. Jehovah. See? But the reality is, wala pong pangalan ng Diyos na pwede mong tawagin. Basta sa atin, ang tawag natin sa Kanya ay Ama. My God, my Father, my Lord, my King. Hashem. Ano pong ibig sabihin ng Hashem na ginagamit ng Israel ngayon ng mga religious leaders? Hashem means the name. The name. Yun pong ibig sabihin ng Hashem. Because the name of God cannot be pronounced. Paano mo ipopronounce yung YHWH? Kaya sabi po dito, sinugo ka ni ako nga, tapos nilagyan po ni Yahweh. Ni YWH. YHWH. Ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Siya ko nga. Hashem. The name. Kaya po, gumamit po ng ibang mga salita ang mga Israelita. The words Adonai. Panginoon. Elohim. Eloi. Eloah. Dahil hindi po nila ginagamit yung binigay ng Diyos kay Moses. It is because it is very, very sacred. Masyado po itong banal. At hindi nila
pwedeng bigkasin ng ganun-ganan na lamang. Kaya nga sabi po ng ating Panginoon Diyos sa 10 kautusan, huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Because it is very, very sacred. Very, very sacred. So, hanggang ngayon, yun nga po. Ginagawang iisa yung John 8:24 at saka Exodus 3:13. But magkaiba po sila. Sa Exodus, sinabi ng Panginoon, I am the God. I am who I am. The creator of all things. Dito sa John 8:24, I am that I am. Anong Panginoon? Sabi ni Jesus, na ako nga. Idinidiin niya sa kanilang sa mga tao, na siya na nga, ang Kristo, the Anointed One, ang pinahira ng Diyos, ang anak ng Diyos, ang daan, katotohanan at buhay, na patungo sa Ama. Na siya ang anak ng Diyos na ibinigay sa kaliligtas ng tao. Na siya ang ilaw ng sanlibutan. Na siya ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Subalit yung mga bagay na yon, pilit natin ipinipikit ang ating mga mata. And these people are nagkakaroon ng argumento. Yung nagsalita ng ako'y siya ko nga, tsaka yung sa John 8:24, isa lang sila. Yes, isa sila sa layunin. To save mankind. Amen. To save mankind. Kaya nga po sinabi na ni Jesus even to Philip, di ka ba naniniwala na ang Ama ay sumasa akin at ako'y sumasa Ama? Ako at ang Ama ay isa. Yun, isa pa rin po nagiging kontrobersya yun. Ang dami pong mga patutuo sa Biblia. Nung binautismuhan si Jesus, anong narinig sa kanya? Ito ang aking pinakamamahal na anak. Sino nagsalita sa taas? Ang Ama. Sino yung binabautisman ni Juan Bautista? Ang anak. So, paano naging iisa yung dalawa na yun? Yung isa nandun sa kalangitan, nagsalita. Yung isa naman, nandito sa lupa, binabautismuhan. Iba yung Ama, iba yung anak. Nung siya ang ating Panginoon ay nagkasama ni Peter and James doon sa bundok, at nagningning ang mukha ni Jesus at nagbago ang kanyang anyo. Narinig nila, ito ang minamahal kong anak, nalubos ko nilalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Sino yung kasama ni Peter? Si Jesus. Sino yung nagsalita sa langit? Ang Ama. Very simple po, ano? Siguro gamitin na rin natin yung common sense natin. Huwag lang tayong puro common. Kailangan natin gamitin yung mga senses natin. So, yun na isa sa mga bagay na marahil gusto talaga na ipakita ng ating Diyos Ama. It's a very, very simple, ano po, mga basic na kumisan ay nakakaligtaan ng marami. Tingnan po ninyo ang isa sa ano na ito. This is not part of this outline na binigay sa akin ng Panginoon kagabi. But I will read this today. Okay lang po siguro na tuloy-tuloy pa rin tayo kahit na bigla kong isiningit ito ngayon palang ano. Sa Hebrew chapter 1, tingnan po ninyo mabuti para makilala natin lubusan ang ating Panginoon Kristo. Buong chapter po ito, maiksi lang naman po. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sumulat po ng Hebrew, ang kausap po niya ay mga Hebreo. And remember, Hebrew means the one who crossed. Ito po ay nagpasimula kay Abraham, ang mga Hebreo. Mula sa Ur ng lumang
Iraq noon na Babylonia, mula sa Ur, at pumunta ng Kanaan. Kaya po ang tawag sa kanila ay Aba. Ang ibig sabihin, the one who crossed. Sila na tumawid. Noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak. Tingnan po natin uli doon sa Deuteronomio. Balik po tayo uli doon sa Deuteronomio. Pero babalik pa rin po tayo dito sa Hebrew. Chapter 18 po niyo. Tingnan niyo, mabuti. Chapter 18. Verse 15 hanggang 18. Mula sa inyo, pipili si Yahweh ng propetang tulad ko. Sabi ni Moses. Si Moses po nagsasalita dito. Mula sa inyo, pipili si Yahweh ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Hindi lang po sa panahon na yon na nagsasalita si Moses, kundi sa mga henerasyon pang susunod. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa ninyo kay Yahweh nang kayo'y magkaatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag na ninyong ipakita pa ang kakilab-kilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami. Sabi ng mga Israelita. Sabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sabi ng Diyos kay Moses, sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Tandaan po ninyong mabuti yan. Sino mang hindi makikinig sa kanya ay mananagot sa akin. Kanino po? Doon po sa propetang pipiliin niya. Sino po yon? Ang ating Panginoon Kristo. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang magsasalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan. So itong ating binabasa ngayon sa Hebrew, ngunit sa ngayon siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob. How? Because He is the Word of God. In the book of Genesis, God created the heaven and the earth, and God said, let there be light. Sino po yung lumalabas sa bibig ng ating Panginoon Diyos Ama noon? Ang ating Panginoon Kristo na siyang salita. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ng anak. Di po natin pwedeng paghiwalayan yung pong deity na nasa ating Panginoon ay nasa Kanya sa pasimula pa. Ngunit ito'y hinubad niya ayon po sa Pilipos 2:5 hanggang 11. Hinubad niya ang Kanyang pagka-Diyos. Hindi na po dapat pagdebatihan yun. At siya ang itinalaga niyang magmayari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ng anak. Siya ang nag-iingat sa sinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Palagi po tandaan natin, ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoon Kristo. Pinagkatawan tao niya ang kanyang salita upang maunawaan natin ang Diyos sa kanyang mga kautusan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kanya kung babasahin po natin yung Philippians chapter 2 verse 5 to 11, at nandun po lahat ang nais ng Diyos sa atin. Obedience, sacrifice. Obedience, sacrifice, then glory.
Susunod, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos at ang makapangyarihan sa lahat. After that, He died on the cross. Siya'y muling nabuhay, umakyat doon sa kalangitan at naupo sa kanang bahaging trono ng Diyos. That is Jesus. Verse 4, kung paano higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya higit na di hamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mga anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Diba? Hindi niya sinabi sa mga anghel. Hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang suguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Sana po naunawaan na natin unti-unti kung sino talaga ang ating Panginoong Kristo. Kaya wag na po kayong sasablay kung kanino pa kayo lumalapit, kung kanino pa kayo nanalangin, kanino pa kayo nagpapaturo. Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Kung tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, tignan po ninyo, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Amen. Even God the Father called His Son a God. Pero palagi ko pong inuulit sa inyo, hinubad ng ating Panginoon ang kanyang pagka-Diyos nang siya'y nagkatawang tao. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Hinalalugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian mo. Ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian mo. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos. See? Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos higit sa mga kasama mo. Siguro naman po, maliwanag na yung nakasulatan dito. Ano po? Sinabi pa rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay na gumawa ng sangkalangitan at ito'y pawang mapaparang ngunit mananatili ka magpakailanman, maluluma silang lahat gaya ng kasuotan. At babalumbulin mo gaya ng isang balabal, at tulad ng damit sila'y papalitan, subalit ikaw ay mananatiling ikaw, at hindi tatanda o mamamatay man. Ilang taon po ang ating Panginoon Kristo nang ipako sa krus? 33 and a half. Namatay ba siya? In the flesh. But He rose again from the dead. At hindi na siya namamatay. Kailanman hindi sinabi ng Diyos sa kanino man sa mga anghel, maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasok ko sa iyo ang mga kaaway mo. Ano ang mga anghel? Kung gayon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas. Amen. Amen. Dapat po sumagot po tayo doon. Amen. Kasama ako doon. Ano po? Kasama ako doon. So, kung babalikan po natin yung sa John 8, kanina, sa aking pinaka-main, yung pong verse 26, yung 8:24, tapos yung pong 26, doon po makikita natin, sabi, marami akong maihahatol laban sa inyo, ngunit ang totoo ang sinabi ng nagsusugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinahayag ko sa sanlibutan. Ang mga narinig ko sa Ama, ang siyang pinahayag ko sa sanlibutan. Katulad po ng sinabi ng Diyos kay Moses, I will raise a prophet like you. They will hear him. Ang Diyos ay isang mapagpatawad na Diyos. Noong unang panahon, kapag ka nagkasala ka talagang destructive ang aabutin mo.
sa iba-ibang kaparaanan. Kung nagbasa po na po kayo talaga ng banal na kasulatan, lalo na po yung Old Testament, makikita po ninyo kung gaano kahigpit ang Diyos sa kanyang patakaran, sa kanyang bayan. Sa kanyang bayan. Masyadong napakahigpit. Kaunting pagkakamali. Buong pamilya mo madadamay. Diba? Kung binabasa po ninyo yan. Nung ipinalusog ng Diyos ang isang syudad, pinagbili niya sa kanila. Patayin niyo lahat. Matanda, bata, babae, lalaki, mga hayop. Wala kayong ititira. Isa man. Ganun po siya kahagpit. Sapagkat yung mga taong yon na pinalilipon niya ay mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nagpa-practice ng pangkukulam, ng lahat ng kalaswaan. Kaya galit sila. Galit siya sa kanila. Ngunit merong isang hindi tumupad. Kumuha siya ng mga loot, yung mga nakamkam nila, mga ginto, mga kasapang mga mamahalin. Ibinaw niya sa ilalim ng kanyang tolda at tinakpan ng carpet. Ngunit dumating ang isang, ang tawag doon, parang famine or whatever, sa buong Israel, dahil sa isang tao na ito. Kaya nagtanong-tanongan sila, sino sa atin ang merong kasalanan? Bakit nangyayari ito sa atin? At hindi po nakatiis. Yung nagtago ng kayamanan na yan. Ako po. At dinala siya ng mga kawa doon at sinabi nga niya, siya'y nagnasa, ibinaw ng mga mamahaling mga kagamitan, mga ginto, pilak sa ilalim ng kanyang tolda. At ang sabi ng Diyos sa kanya, lipulin ang kanyang buong angkan. Lipulin ang kanyang buong angkan. Napasama po pati mga slaves sa mga pinatay. Ganun po ang kasalanan ng unang panahon na yon. Kapag ikaw ay nagkasala, damay ang buong pamilya mo. Yun po sabi ng ating Panginoon, sino mang sumamba sa ibang Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, at di gumalang sa akin, susumpahin ko siya hanggang sa ika-4 sa aning lahi niya. Up to the 4th generation. Ganun po katindi ang batas ng Diyos noong unang panahon. But during the time of our Lord Jesus Christ, tingnan po ninyo ang nangyari. Di ko na po babadin na po natin babasahin. Kaya na po bumasa John chapter 8 verse 1 to 11. Kasaysayan po ng isang babaeng patutot na nahuli sa pangangalo niya, an adultery. Dinala siya sa harapan ni Jesucristo ng ating Panginoon. At sinabi sa kanya, Panginoon, narito po ang isang babae. Siya po si Maria Magdalena. Nahuli po namin siya na nakikiyapid. Ayon po sa kasulatan, dapat siya ang mamatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanya hanggang siya mamatay. So habang umiiyak si Maria Magdalena, sabihin na po natin yung pangalan niya. Habang umiiyak si Magdalena at nakasubsob sa lupa, tumuyo ang ating Panginoon. Ang sino mang walang kasalanan sa iyo, ang siya munang bumato. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Nung marinig ng mga tao yun, unti-unti silang nagsiyalis. Isa silang nagsiyalis hanggang sa matira na lang si Jesus at saka si Maria Magdalena. Asan yung mga tao na babato sa iyo? Wala na po. Kuman, hindi kita hatulan ng sabi ng ating Panginoon. Humayo ka at huwag ka nang magkakasala. Amen. At huwag ka nang magkakasala.
At hindi na po nagkasala noon. Mula noon si Magdalena at siya'y naglingkod sa ating Panginoon. Siya'y naging tagasunod. Saan man pumunta ang ating Panginoon. Even up to death. Nandun po sila sa paanan ng krus. Kahit nung muling mabuhay ang ating Panginoon Kristo, unang-una siyang nagpakita kay Maria Magdalena. Yun po ang ibig ipahiwatig ng Diyos Ama, kaya niya isinugo ang kanyang anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Amen. Thank you, Lord God. He is the God of love and mercy through Jesus. Yes, Lord. Mary Magdalene was transformed in the love and kindness in the image of Christ. Kaya ang kanyang pangalan hanggang ngayon ay binabanggit sa mga pangangaral. Ito yung sinabi ng ating Panginoon Kristo patungkol sa Kanya. Tayo po ay inuhubog sa larawan ng ating Panginoon Kristo. That is the infinite goal ng Diyos sa atin. Sa sa Romans chapter 8 verse 29, I think. Hindi po tayo inuhubog sa larawan ng ating pastor o sa larawan ng ating mga magulang o sa larawan ng kahit sino, babae man yan o lalaki. Only through Christ and in Christ. Pero mas pinaniniwalaan ng marami ang turo ng tao kaysa aral ng Diyos. Kung may kulang pa sa Bibliang ito, yung kaukulangan ng pangunawa sa nasusulat dito, ano po? Kung meron mang kakulangan dito, wala po dito ang kakulangan. Wala po dito ang problema. Marami po ang pumupuna dito. Meron daw lumitaw na bagong Biblia, doon, nakasulat daw lahat doon. Ito nga ang nakasulat na dito, hindi pa natin matanggap-tanggap at hindi natin maisagawa. Kukuha ka pa ng ibang katuruan. Maliwanag naman na si Yesu Kristo lamang ang ginamit ng Diyos upang tayo maligtas. Wala po dito ang problema. Hello? Amen. Ang problema ay nasa puso ng tao. Wala po dito. Tingnan natin ang Israel noong unang panahon. Itong sinugo ng Diyos, ang propetang tinutukoy ni Moses, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao upang maabot ang tao. Pero ano ang ginawa ng iba? Siya'y reject at pinatay. Hindi ba ganun din ang ginagawa ng tao ngayon? And even those people calling themselves Christians, hindi nila matanggap ng tanging pangalan lamang ni Jesus ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Acts 4:12. At pilit na inaayawan ang salita ng Panginoon. Itong salita ng Panginoon ito ang siyang pinakamahirap sa lahat ng kautusan ng ating Panginoon Kristo. Unless your heart is fully surrendered to God, hindi mo magagawa ito. Tandaan ninyo. Ang sabi ng ating Panginoon, sino mang gustong sumunod sa akin, kalimutan niya ang kanyang sarili. Amen. Pasanin ang sariling krus at sumunod sa akin. Amen. At sumunod sa akin. Yes, Lord. Yes, Lord. Saan tayo susunod sa Kanya? In obedience. In sacrifice.
In love of God. Amen. Lahat. Amen. But they could not. But they could not give up their flesh desire. Mas pipiliin nila na katulad ni Esau na ipagpalit ang kanyang karapatan bilang panganay sa isang puswelong lugaw. There's so many people ganito sitwasyon. But still, in all of this, God is asking us, surrender, submit, surrender, submit, and obey. Tingnan po ninyo ang isang napakadakilang sinabi ng ating Panginoon. Nang siya po'y nananalangin, this is part of the Lord's Prayer niya. John 17. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, the Lord's Prayer is John 17. Hindi po yung the guides to prayer na Our Father na sinasabi ng marami. The Lord's Prayer is in John chapter 17. And this part ay para sa atin. 15 and 16. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan. Sabi ng Panginoon Diyos sa Ama, Panginoon Kristo sa Ama. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Amen. Iligtas mo sila sa masama. Amen. So nasa inyo po yun kung tayo po ay magpapasako sa Panginoon nung pagliligtas niya tayo sa masama. Hindi sila makasanlibutan, ang sabi ng Panginoon. Amen. Hindi sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Nuulit kong sabi ng Panginoon, tulad kung hindi makasanlibutan. Yan po ang dinalangin ng Panginoon sa lahat ng tumatalikod sa kanilang sarili. Nagpapasa ng kanilang krus at sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Now, tanungin natin ang ating mga sarili. Are we part of this prayer of the Lord? Amen. Kasama ba tayo? Yes, Lord. Thank you, Lord. Now, are we disciple of Christ Amen. or follower of the world and its lust? Disciple of Christ. Kayo po ang pipili dyan. Marami pang patunay na si Jesus ang siya na nga. Tulad ng sinabi ng Panginoon. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan na hanggat hindi ninyo tinatanggap na ako'y siya ko nga. Wala nang iba. Wala nang iba. Yes. Truly, Lord. Amen. Ang sugo ng Diyos, ang propeta ng Diyos, ang eksaktong wangis ng kabanalan ng Diyos na kung saan doon tayo hinuhubog. Tandaan po natin. Yes. Hinuhubog tayo sa eksaktong wangis ng ating Panginoon Kristo. Hindi from kanino man, mabababae man yan o mapalalaki. Tanging sa ating Panginoon Kristo. And let's basahin po natin ang isa sa mga kahilingan ng ating Panginoon Kristo sa Ama bilang pagtatapos. Yes. Thank you, Lord. Tingnan po ninyo, kikilabutan po tayo dito maiyak po talaga tayo sa panalangin ito. It's part of the Lord's Prayer. Sabi nga po sa iyo, John chapter 17, verse 24. Sabi ng ating Panginoon Kristo, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin. Upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarong ang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita.
at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Yes, Lord. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa. Amen. Every Sunday, nagpapakilala po sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Pinapakilala niya sa atin kung sino talaga ang Ama. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sa sumapuso nila at ako na may suma kanila. Amen. 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 At ako naman ay suma kanila. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, aming Panginoon Kristo, na ikaw ay siya na nga, na hinirang ng Diyos para sa aming kaligtasan, para sa aming kalinisan, para sa aming katwiran, para sa aming kabanalan, kasama ng kaligtasan. Salamat po, Ama, sa araw na ito na muli ginising mo ang aming mga kaluluwa at espiritu upang mapag-unawa namin ang lahat ng plano mo sa amin. Yes. You send your Son, O Father God, just to show to us you are a God of love and mercy sa lahat ng mga taong Yes, Lord. sumusuko sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga salita naming narinig. Patuloy mo itong itanim at bigyan ng kaliwanagan sa puso ng marami. Opo. So we ask the Holy Spirit, Yes, three rooms, Holy Spirit. kumilos ka sa bawat puso ng mga nakarinig ngayon, sa bawat espiritu Yes. na nakaranas ng naging pag-ibig sa ngayon. Let your power move right now, O God, through thy Holy Spirit. In the name of Jesus, we pray. Sa bawat individual na nakikinig at nanonood ngayon, sa bawat sambahayan, sa bawat tahanan na nakakatipon pang pakinggan ang iyong mga salita, all we can say again and again, Father God, let your love flow. Amen. Let your love flow. Yes, Lord. Let your love flow. Yes, Lord. Let your love flow. Salamat po, Ama, sa araw na ito na muli kinausap mo kami, niyakap mo kami, sapagkat mahal mo kami at ayaw mo kaming mapahamak. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na lalo naming ipasakop sa iyo ang aming buhay, Yes. katawan, kaluluwa, at espiritu. Salamat po, Ama, sa iyong ginawa sa araw na ito. Sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay man Diyos, igawad mo po sa amin ang iyong bendisyon. Na ang iyong pag-ibig ang siyang manatili sa amin, upang ito'y maipadama namin sa ibang tao, lalo na po sa aming pamilya, sa aming kapatiran, sa pangalan ng aming Panginoon. Yes. Ang biyaya ng aming Panginoon na siyang patuloy nagagawa sa amin upang magawa namin ang kalooban mo. At ang pagkikisa, pagtuturo, pag-akay ng banal na Espiritu ay sumaaming lahat sa kalwalatian ng iyong pangalan, Ama. Ito po ang aming pasasalamat na may pag-ibig at pagtataas po ng iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. And amen. Thank you and God bless you po. Yes. God keeps you. Amen.